Good morning po mga kapudi. Yan, magandang umaga at magandang gabi, magandang tanghali sa mga kapwa nating Pilipino na OFW na nasa ibang bansa at nandito na rin po sa Pilipinas. So, ngayong araw po ay ipakikita ko po sa inyo yung version namin na kakaiba ng tokwat baboy. So, ito po ay naman ako ng recipe kay nanay. Pero actually, nung bata pa ako, hindi ko po siya gustong kainin. Pero ngayon, como nagkakaedad na, di po ba karaniwan pag nagkakaedad, nagugustuhan natin kumain ng gulay, mga ganyan. So ito namang version na ay nagustuhan ko na. At nagustuhan na rin nung panganay ko at saka ni Mark Dennis. Si Doktora, hindi ko lang maalala kung nagustuhan po niya. Yan. So ayun, papakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin. Ito po, meron po ako dito na frozen ko na marinated na pork. Minarinate po yan sa toyo, kalamansi at saka sibuyas, bawang at paminta. So ngayon ay pasensya na po kayo sa boses ko, medyo malat pa ng konti. Papakuluan po natin yan hanggang sa lumambot. Yan, marami po kaming stock na ganyan kasi pang ulam-ulam po at saka pambaon ni Doktora, lalo na sa mga training niya. So ngayon po ay nagtitraining naman si Doktora, pang 4th day na niya para po sa pagiging leader sa Girl Scout po. So dalawa po silang representative na araw-araw po ay dinadala po sa school sa Barangay Santo Cristo yata po yun eh. Santo Cristo po ang alam po yun. Sa South, yun. Tawag po nila yung South. Doon naman po sa isa ay North. Yan. So yun, nag-training sila maghapon ng may sayaw, may mga yell din po yata yun. Dahil ipadadala po sila sa San Miguel sa susunod na mga linggo dahil magka-camping po sila ng 3 to 4 days po at actually pang 4 day ay uuwi na po yata sila. So yun, nagpaalam po sa akin si ma'am kasi sabi po ni Doktora sa akin nga raw po tumawag at usapin daw po ko ni Ma'am Cristina de la Cruz. So pinayagan ko po kasi gusto ko po ma-experience ni Doktora yung matulog na nasa nature tapos may ibang tao kasama para unti-unti niyang ma-practice sa sarili niya yung mag-isa siya. Ayan, yung makaya niya yung ayusin yung sarili niya na siya lang mag-isa. At the same time, tuturuan po sila doon na maging, ano ba po ba tawag doon? Survivor. Ayan, yan po yung hindi po naranasan ng mga nasa private school. Yung pong ano po sa Girl Scout. Kasi doon po tuturuan po kayong gumawa ng apoy, pamamagitan lang ng kahoy, or iihaw yung itlog, tutusukin lang ng karayom yun na may sinulid, tapos kailangan hindi siya mag-totally crack, yung butas lang mismo ng karayom yung madadaanan, tapos iyahang yun, iihaw, ganun po. Or kung paano yung tuturuan sila ng mga pang-emergency, ganyan, at saka kung paano mamuhay kung halimbawa magkaroon ng emergency, mapunta ka sa bundok o whatever, at ikaw lang mag-isa para masurvive mo yung ilang araw na habang naghahantay ng rescue para gano'n. Tapos ang pagiging handa, ayan, pagiging matulungin sa kapwa, isa po yan sa pinag-aaralan ng pagiging Girl Scout. Tapos kakain kayo ng, hindi po kailangan yung social, yung po yung mga kumakain lang sa, parang yung mga ano po, sundalo, ganyan. So ayun po, patuloy na po tayo sa pagluluto, napahaba na ikwento ko. Habang inaantay po natin lumambot yung ating karne ng baboy, shoutout po tayo uli. Shoutout po kay Ma'am Dem Trio at saka po kay Sir Apollo Argula. Yan, shoutout po pala kay Sir Michael Kiambao, Ricardo Calma. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Yan po ating kinchay, sibuyas, bawang, kamatis, siling panigang at siling manghang. Tapos po sukat toyo, hindi ko na pakikita dahil alam niyo naman kung ano yung sukat toyo. Ayan, tokwa. Maraming tokwa dahil marami yung baboy natin. So ito pong kinchay, yung number 1 na ingredients na kailangan din natin. So bukod sa baboy at tokwa, itong kinchay at saka itong black beans or lahat po, kasi ito po yung magbibigay ng kakaibang flavor sa ating lulutuin. Yan. At pwede nyo pong dagdagan pa ng sibuyas, pwede nyo gawing 3 or 4. So mamaya dadagdagan ko pa yan para mas masarap po. So ayan, yung bawang natin okay na isang buo. So hindi ko po ma-imagine na kung walang
kinchay ay kung pwede yung celery. Natural po ay hindi po ba iba po yung lasa ng celery sa kinchay. So ito po yung natitikman ko na luto ni nanay na ito yung nilalagay niya at masarap po. So ayun, hihiwain ko po muna yung ating mga ingredients. I-slice ko na po yung mga tokwa at ready na natin ipirito. At ito yung pinakukulo kong karne ng baboy kanina. So ginting-gunting ko na siya, medyo maliliit lang. At hindi ko na itutuloy yung pagpapakulo kasi po igigisa ko rin naman po iyan. So doon na natin siya inidiretso ng kulo hanggang lumambot para ma-absorb na niya yung mga lasa ng mga sakap na ating ipanggigisa. Yan, igigisa ko na po ang sibuyas bawang. Yan, napasin nyo malapit ng brown yung ating bawang. So inuna ko muna yung sibuyas, sunod ay yung bawang. Tapos sunod na natin dyan yung kamatis. Ayan, pwede na natin isabay sa kamatis yung ating siling pula. Pero, panguin natin yung siling berde. Nasama lang po mga kaputi dahil yung kasama sa lalagyan. Tapos, isang kamay lang yung gumagana sa akin dahil nagbibigay tayo. So, gisa-gisa lang tayo hanggang lumambot yung ating kamatis. So, sa version ng tokwat baboy na ganito, ay pwede po yung sa baboy na gamitin nyo. Magkataon lang po na may marinated kami ng baboy. Ito po, ayaw nga ni doktora ng baboy kahapon. Ayaw niya at ang gusto niya ay siyempre tuna na nakalata. Yung po yung binaon niya na ulam. Nakikita ko yata niya sa ibang kasama niya na nag-training. Puro natatakam siya at saka nababangon siya. Eh, yun po yung kanyang ibinaon. So, make sure lang na malamog yung ating kamatis mabuti at bibigisin pa natin. So, ang kamatis makapagdadagdag ng richness at saka medyo konting lapot ng sauce at konting asin sa ating tokwat baboy. So, saka natin ilalagay ngayon yung ating pinakulong baboy kanina at diretso kulo na siya. So, alalay lang tayo sa paglagay ng tausi dahil medyo maalat po yun. Yung iba po inuhugasan. Lalo na kung galing sa palengke. Pero baka hindi na po tayo magdagdag ng toyo dahil namarinig na po yung ating karne na baboy sa toyo. Tapos may toyo na din yung ating black beans. So ayan, dadagdag ko na yung black beans bago yung karne ng baboy. May napipili po na nakapack na silver swan na black beans. Tingnan natin kung lalagay pa natin lahat. Well, magtira tayo para sa susunod na igigisa natin. Halimbawa, totyong bangus. Ayan, masarap din po yan. So, ayan. Nagdagdag na lang ako ng konti at tingin ko ay okay na. So, kung ayaw nyo ng medyo maalat, bumili kayo ng beans na hindi po siya fermented. Yung hilaw, kaya lang matigas po yun. So, ibabad nyo lang muna po sa tubig bago nyo siya igisa. Tapos, magdadagdag na lang po kayo ng toyo. Ayan. So, ayan. Gisa-gisa natin kasi kaya ko po isinabay na sa gisa yung ating black beans para sumabay ng lambot sa ating karni ng baboy. Yan, ngayon po idadagdag ko na tong in-slice ko na mga karni ng baboy. At tapasin nyo merong isang parte na napakalaki at may buto. So hindi ko na po tinanggal yung buto. At tagtira lang po ako ng konting laman po doon. Yan, masarap din naman po yun. Yan. Tapos ayan natin siyang kubulo. At hanggang sa matuyo para magisa naman natin yung ating karne ng baboy sa mga sangkap natin. Magmamantika po yan bago natin idagdag yung ating tokwa na pinirito at yung ating kinchay. So kasarapan po dyan mga kapudi ay ma-absorb ng tokwa yung sauce. So pag kinain nyo yung tokwa ay sarap. So this time ay mag-a-add ako ng konting suka lang. At mamaya na natin titingnan kung dapat natin siyang dagdagan pa ng toyo or patis or asin. So ito, lalagyan ko siya ng suka na lang kasi may paminta na po yung ating karne ng baboy sa pagkakamarinate. Eh di po ba yung pagkakamarinate niya ay pinakulong natin at ibinalik din natin dito kasama ng ating baboy. So mayroon na siyang paminta. Kahit anong suka pwede.
Konti lang. Bali, yan po yung magiging dahilan para hindi madaling mapanis yung ating tokwat baboy dahil may kamatis. Madaling mapanis po yan dahil sa suka po. So, ayan, tatakpan po natin at pakukuliin natin siya hanggang sa matuyo sa mahinang apoy. Pinito ko na po mga kapudi yung ating tokwa. In-slice ko na po siya ng pa-cubes at medyo bite size lang. At ito na yung pinakulo kong baboy. At continuation na lang mamaya. Ayan, nakita nyo medyo natuyo na siya. Continuation para mamaya habang mainit siya, tsaka natin ilulubog yung ating pinilitong tokwa ng medyo lumambot at ma-absorb niya yung sauce. So yun mga kaputi, binilin ko na po yung ating mga tokwa at mga ilang minuto lang ay iaawon ko na rin siya sa mainit na mantika kasi ayoko po siya nung malutong na malutong. Kasi pag malutong na malutong yan, kahit anong babad natin sa sauce ay baliwala. So, yung magkaroon lang ng medyo crispy yung magkabilang side lang. Pero meron pa siyang magkabilang side na malambot. After po natin maipirito lahat ng tokwa, ayan, bagyang pirito lang, ay pinakulo ko na po ulit itong ating karne ng baboy at nagdagdag po ako ng tubig. Ngayon po, pwede ko nang i-add itong ating mga tokwa. Kasama ng ating siling panigang at hahaluin ko para po ma-absorb naman ng ating tokwa yung mga sabaw. At patutuyuin lang natin yan ng bahagya. Total malambot naman po yung ating karne ng baboy. Tapos ilalagay ko na ngayon yung ating kinchay. Ayan lahat. Para lumasa na. Hindi natin siyang haluin. Para kumalat yung ating kinchay. At sa panlasa ko mga kapudi ay okay na siya. Hindi ko na kailangan magdagdag ng toyo, asin or suka. So tamang-tama na yung combination dito. Pwede kayong mag-add ng konting sugar kung gusto niyo ng konting manamis-namis. So ayan po. At pwede po dyan mga kapudi yung isda. Ayan, paano gagawin ninyo? So siyempre po yung fish fillet. Di po ba yung ginagawa natin fish fillet? Pwede siyang may breading ng yung Japanese breading po or yung breading na ginagawa natin. Pag nakuluan na yung tokwa at saka naman natin iibabaw yung ating isda na pirito. Yan. Para po hindi ganong malamog or itatoppings natin sa ating isda yung ating ginisang sauce at saka yung ating tokwa. So yun, para healthy version po tayo ngayong Lenten season. Pwede rin naman yung seafood. Try nyo po yung seafood, no? So, yan. Pwede rin po dito yung hito. Yung isdang hito or tilapia. Yan, mas mura. Yan. Kasi doon sa ating cream dory na fish fillet. Ayan. Nasa inyo po kung anong gusto nyo or tuna. Yan. So, ayan po mga kaputi yung version ni nanay. Na-check naman. Namana din po niya yung tokwat baboy. So, pwede natin sabihin na ginisang tokwat baboy with tahure or black beans. Ayan. So, yun po mga pudi. Sana po ay try nyo at nang magustuhan po ninyo. Sure po, magugustuhan po ninyo yan. Bagong version po.